Mga kapuso, isang araw bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court ay nagsagawa nga ng press conference. Itong Duterte panagutin na Europe Network dito sa The Hague, Netherlands. Dito po sa press conference na ito ay inilunsad nila yung Bantay Katarungan Week. Ibig sabihin po nito buong linggo kasabay po ng mga proceedings ng confirmation of charges hearing ay magdaraos din po sila ng mga iba't ibang kilos protesta. At katatapos-tapos lamang po ng press conference na isinagawang ito, kasama po ng grupong ito yung ilang mga kinatawan ng mga pamilya ng mga biktima. Kabilang po yan si Ma'am Lori Pasco, si Shira Escudero. Kabilang po dyan yung Rise Up for Life and for Rights and yung karapatan. Kasama na rin po yung kanilang legal counsels, no? Yung magre-represent sa kanila sa International Criminal Court. Sa kanya pong pahayag, ito po si Ma'am Lori Pasco ay naging emosyonal nga po siya sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Dalawa po sa kanyang mga anak ay biktima ng extrajudicial killings noong drug war. At sinabi niya kahit matanda na raw po siya ay hindi siya titigil para makamit ang hustisya. At hinihikayat din po niya yung mga kapwa, mga pamilya ng mga biktima na ipagpatuloy yung laban at patuloy na humanap ng hustisya. Ito naman po si Shira Escudero ay sinasabi po niya na answered prayer ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumaasa siya na ibabase ng International Criminal Court ang desisyon nito sa mga ebidensya isusumite. Binigyang diin din niya na mapala daw po si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na i-defend yung kanyang sarili sa korte habang yung kanilang mga kaanak daw ay hindi nabigyan ng ganitong pagkakataon. At may mensahe rin po siya sa mga die-hard na supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kabilang kampo nga, na sinabi niya tunay na nabuhay ang kanyang kapatid, yung kanilang mga kaanak. They once existed, pero ngayon ay wala na sila dahil nga po dito sa madugo at malagim na drug war. Tinawag naman po ni Cristina Palabay na obstructionist work daw po yung nais ng kampo ng depensa na ipa-disqualify yung mga abogado nitong mga biktimang ito o yung mga pamilya ng mga biktima. Of course, sila po ay nagpapasalamat at nangangailangan daw po talaga sila ng mga Pilipino mismo na magtatanggol sa kanila. Kaya yung desisyon daw po na International Criminal Court na manatili na magiging counsel o mga abogado nila yung mga Pilipino, kabilang po si Attorney Butuyan at si Attorney Gilbert Andres, ay malaking tulong sa kanilang laban. At iginiit nila na mahalaga na kasama nila o katuwang nila sa labang ito ang mga kapwa nila Pilipino na magtatanggol sa kanila. Tapos sinabi rin po ng mga humarap sa press conference na ito na mahirap talagang labanan o i-combat ang fake news kahit na talagang inilalabas, pinapakita na nila na sila mismo ay may mga kaanak na nasawi dahil sa drug war, iniiba pa rin daw ang naratibo. Iginiit din po nila na wala silang taga-suporta na politiko na pumupondo sa kanilang pagpunta rito sa The Hague, sa Netherlands. Yung kanila pong pagpunta rito ay talagang pinaghihirapan nila at nagpapasalamat sila sa mga tumutulong sa kanila para makarating dito. At nais daw po nilang makarating talaga rito para masaksihan yung unti-unti nilang pagkamit ng hustisya. So ito pong grupo na rin na ito, kabilang po sa Bantay Katarungan Week, ay mamayang hapon, 2:00, pupunta po sila sa International Criminal Court steps. At doon po nila dadalhin yung mga kagamitan ng mga biktima at simbolo rin daw po ito ng patuloy nilang panawagan para sa hustisya. So, yan po muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Mariz Umali nag-uulat para sa GMA Integrated News.